At ito na nga yung pinaka last part ng pagpunta ko sa Bant. Andito na nga kami niyan sa Cascade Garden. Habang andito nga kami ay nararamdaman na yung pagdami ng tao. At pagtapos nga sa Cascade Garden, nagpunta naman kami sa Bow Falls Viewpoint. Ito na talaga yung pinaka last dito sa Bant. Medyo mapapasubo ka lang talaga sa pag-akyat sa mga hagdanan. Napakasarap lang talagang maglakad sa panahon na to dahil nga hindi naman mainit at hindi rin naman ganun kalamig. Mas may isasuggest ko nga sa mga magpupunta dito na napakahirap talaga pag may kasama kang bata. Ang ganap talaga dito ay more on lakad. Tulad nga ng sabi ko, pwede ka na rin namang mag-arkila ng bike or electric bike dito. Kaso nga, para sa akin, kung mag-aarkila ka naman ng bike or magbabike ka, hindi mo rin talaga ma-appreciate yung mga paligid na nakikita mo. Tapos nga, may mga part din dito na kailangan mong gumamit ng hagdan. Kaya ang ending, pag nag-arkila ka ng bike or ng electric bike, iiwanan mo lang din sa baba. At ito na nga yung part ng magubat na. Ito na yung part na mapapansin mo na kaliwat kanan na yung signage na para sa mga bear. Yung mga ibang nagpupunta nga dito ay may dala-dala sila ng mga bear spray. Dahil nga hindi mo rin talaga masabi kung kailan talaga sila lilitaw. Nakakatakot lang din naman talaga kasing isipin na may makasalubong kang bear. Mga dati nung nasa Pilipinas ka, ang nakakasalubong mo lang mga aso. Pero dito nga, may possibility na makakasalubong ka ng mga bear. Talagang napakaganda nga lang dito at nakaka-relax yung agos ng tubig. At ito na nga yung unang hagdan. Ang akala ko nga, pagdating ko sa taas ay iyon na. Pero pagdating ko nga sa taas, meron na namang aakyatin. Parang pakiramdam ko nga noon, parang hindi talaga matatapos tong inaakyat namin. Tapos nga, may mga time pa dyan na may makakasalubong ka na pababa naman sila. Kaya nga tulad ng sabi ko kanina, hindi ko talaga may advise na magpunta kayo dito sa taas pag may kasama kayong bata. Dahil nga sarili mo lang yung dala mo dito, pagod na pagod ka na talaga. At habang pataas nga kami ng pataas, kumakapal at dumadami na talaga yung mga puno na nadadaanan namin. Tuwing naglalakad ka talaga, palagi ka talagang titingin sa likod pati sa mga gilid. Dahil nga baka hindi mo na namamalayan, may mga nakatingin at nakasunod na sa'yo ng mga bear. Kaya mas maganda pa rin talaga na sumabay ka sa maraming tao. At natapos na nga kami sa pag-akyat. Ang gagawin naman namin ay sa pagbaba sa kabilang side naman. Kaya makakaramdam ka talaga ng pagod at hingal talaga. Pero pagdating mo naman talaga sa baba, wala ka na lang talagang masasabi. At ito yung mansyon na palagi kong nakikita dito sa mga reels na ngayon nakikita ko na personal. At ito na nga yung Bow Falls Viewpoint dito sa Bant. Sabi ko nga doon sa kasama ko, mas maganda talaga kung bababa pa kami doon sa pinakababa. Kaya nga bumaba talaga ako doon sa pinakababa. Pwede ka nga rin mag-arkela dito ng bangka. Tapos nga naming magpahinga ay nagkayayaan na kami na umuwi na. Dahil alas 6 nga ang dating ng bus na sasakyan namin pauwi. Yung malayo-layo din kasi yung kailangan namin lakarin papunta doon sa Bant Downtown. Pagdating nga namin doon sa Bant Downtown, naisipan namin na bumili ng kahit ano na pwedeng makain doon sa biyahe. At pagtapos nga, pumunta na kami ulit doon kung saan kami bumaba kanina. Yung marami-rami na rin talaga yung nag-iintay dito sa babaan. At saktong alas 6 nga, dumating yung bus. At another 2 hours nga yung biyahe pauwi naman. Masasabi ko naman talaga na nag-enjoy at sulit yung lakad na to. Dahil nga sa $25 na binayaran ko na papunta at pauwi na yun, kaya nakapag-relax kahit konti. At sakto rin talaga na linggo ay day off ko pa rin. Kaya bali 2 araw na magkasunod yung naging day off. Kaya kinabukasan, makakapagpahinga ka pa rin talaga. Pero parang hindi rin pala ako nakapagpahinga. Kasi nung linggo na yun, doon ko ginawa yung paglalaba, luto ng ulam at paglilinis ng kwarto. Pinabawi ko na. Hindi pala ako nakapagpahinga nung linggo na yun. Pero syempre, joke lang yun. Nag-enjoy naman talaga ako sa ginawa kong lakad na to. At nagpaplano pa nga kami ng katrabaho ko na magpunta sa Lake Louise. Malapit na lang yon dito sa Bant. Parang didiretso ka na lang. Kaya sa susunod, alam na namin yung mga dapat gawin. Nagkasabay kami ulit ng off para makulayan yung plano namin. Ulit na nga lang talaga namin yung summer dahil nga patapos na yung summer dito. Sa mga panahon nga na to, mararamdaman mo na talaga yung pagpasok ng taglamig. Medyo masakit na sa ulo pag hindi ka nakasombrero o kahit anong proteksyon sa ulo. So, sunod-sunod na rin kasi yung pag-hail dito sa Calgary. Ito daw kasi yung indikasyon na patapos na talaga yung summer. Kaya pagdating talaga ng winter, wala ka na talaga magagawa kung hindi trabaho bahay na lang. Kailangan na talagang sulitin hanggat may araw pa. Dahil nga daw, pagdating ng winter, bihira mo na lang talaga na makikita ang sinag ng araw. Napapansin ko na nga rin na paggabi, madali na rin dumilim. Nung unang dating ko nga dito, 11 ng gabi, maliwanag pa rin. Ngayon, alas 9 pa lang, medyo madilim
madilim na. Tulad nga ngayon, alas 6 na ng gabi pero napakaliwanag pa rin talaga sa labas. At umaraw pa nga, kitang-kita nyo naman yung araw pero alas 6 na yan ng gabi o mag-aalas 7 na. Marami ka nga rin dito makikita ng mga nagbabike o mga grupo ng mga nagbabike. Pagtapos nga ng 1 oras at kalahating biyahe, andito na kami sa downtown. 7:30 na nga ng gabi niyan pero kitang-kita nyo naman na may araw pa rin talaga. Pagtapos nga na magbaba ng pasahero dito sa downtown, kukunti na lang ang natira dito sa loob. At ang last destination na nga ay dito sa Showville, dito sa lugar ko. Tumagal nga ang biyahe ko ng 30 minutes. Pero kung gumamit ako ng C-Train, tatagal lang yan ng 10 to 15 minutes na biyahe dito sa downtown mula doon sa lugar ko.